Mahirap talaga ang katayo namin mga pulis eh. Sala sa init, sala sa lamig. Straight talaga ang tatay niyo. Kaya maraming nagagalit sa kanya. Na puro baluktot ang pag-iisip. Hepe, sana huwag mo kaming pabayaan ni Kuya. Sa lahat ng bagay at oras, nasa likod niyo ako. Adan, nararamdaman ko ang hirap ng kalooban niyo magkapatid. At kahit hindi ka kumikibo, nababasa kong galit sa iyong mga mata. Ninong, patapon ang buhay ko ngayon. Kaya harangan mo na ko ng bala. Hindi ako mapipigil sa paghahanap sa mga kriminal na yon. Saan mo sila hanapin? Sino ang kriminal? Sino ang hanapin mo? Mali ang nasa utak mo, Adan. Kahit makilala mo kriminal, wala kang karapatan musga sa kanila. Ako ang batas. Ako ang dapat maningil sa kanila. Pamilya ko ang biktima. Ako ang naapi. Kaya may karapatan ako lutasin ito sa sarili kong paraan. Wala ka na sa katuwiran mo, Adan. Nadadala ka lang ng galit mo. Kuya! Adan! Huwag mong kalimutan na kapiring ang batas. Kapag may inutang kang buhay, kalimutan mo nang may pangalawa kang ama. Kuya! Alam nyo pare, ibabasa ko kay Ben hapon eh. Alam nyo, kahit na ganun katindi yung galit sa atin ng hayop na yun, hindi ako naniniwala na magagawa niyang ganung klase. Dahil kilala natin ang likaw ng bituka ng hapong yun. Eh, lalaki pa rin yung pendehong yun. Alam ko, hindi sa mandadami ng ibang tao. Hindi naman kita maintindihan kung bakit pinagtatanggol mo yung hayop na Benapon na yon. Paulo, baka nakakalimutan mo. Mortal nating kalaban yon. Oy, Jimboy, huwag mo rin kalimutan, anak ng pulisan si Adan. Malay mo, atraso ng airpods niya yun, dahilan ng massacre na yun. Tol, sino nga kaya yung mga tarantadong killer na yun? Adan? Bakit di na lang natin hintayin ang resulta ng pag-iimbestiga ng ninong hepe mo? Mahirap at delikado magbintang. At saka puro haka-haka lang naman ang kutob ng barkada natin. Kuya, huwag mo sanang dalasan ang pag-alis mo dito. Natatakot kasi ako pag mag-isa lang ako dito sa bahay eh. Yun lang ba ang problema mo? O sige. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Talaga, kuya? Pipirmi ka na dito sa atin? Hepe, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ikumpisal sa inyong totoo. Hindi ko na po kayang sikmurain ng konsensyang pilit kong nilulunok. Hepe, kitang-kita ko po ng paulanan ng bala ni Abad ang pamilya ni Sargento Ronquillo. Siya po ang hayop na kriminal na hinahanap ninyo. Hepe, inaamin ko po. Natuwa ako kaya hindi ko po naisumbong sa inyo kaagad. Alam ko kung bebeltahan nila ako kapag nalaman nila ako nagtip sa inyo. Minsan po kasi, mahal ko rin naman ang buhay ko eh. Hepe, nung una, pinala ko po sana ipagtapat kay Adan. Pero nagbago agad ang isip ko eh. Dahil natatakot ako itaya ang buhay ko para sa ibang tao, kahit na amo ko pa sa sarhento. Kung natatandaan ninyo, nung puntahan niyo si Adan sa sementeryo, nandun po ako. Pinatay ko na ang kinakantahan ng amo. Sana uling Ngayon pala, kay Adan eh. happy ka naman nangungumpisan. Kaso po, umira na Tikulet, ang katuwagan ko eh. ako naman ang magbibigay sa'yo ng komunyon. Narinig ko. Hindi ko masabi na si Abad ang talagang pumatay
sa Amen. pamilya ni